Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. For today video, nandito ngayon ako sa aming accommodation dito sa Suiwa. Isang linggo ako ngayon at eto, pahinga-pahinga. At relax at maya-maya nito papasok na ako. At ngayon ay Martes ng umaga. At nandito ngayon ako sa aming accommodation. At maya-maya papasok na. At nga pala guys, meron nga pala akong ipapakita sa inyo na bulaklak na napakabango. At ito talagang napakabango nitong bulaklak na to. Tuwing gabi ay talagang umaalingasaw ang kanyang amoy. At heto guys, nakikita nyo ba ito? Ayan o, tingnan ninyo. Yan ay Dama de Noche. Stars siya. Ayan o. At ganyan ang itsura niya. Para siyang yung cloves. Ang bango-bango niya. Bango. Umaalingasaw to kapag gabi. At kapag umaga, ayan, nagbo-bloom siya. Blossom, ayan o. Napakaganda nitong halaman na to. Yan ay Dama de Noche. Sinasabi nila. Sa mga hindi pa nakakakita ng Dama de Noche, ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Yan yung Dama de Noche. Napakabango niyan. O yung tinatawag nilang jasmine. Ayan o. Ganyan ang itsura ng Dama de Noche kapag namumulaklak. Tuwing Disyembre, ayan, marami siyang mamulaklak. At ngayon January na, ayan, nag-umpisa pa siyang mamulaklak ng napakadami at napakabango. Ayan, yan ang Dama de Noche guys. Sa mga hindi pa nakakakita ng bulaklak nito, bihira lang kasi sa atin tong Dama de Noche na yan. Ayan, napakabango niyan at umaalingasaw yan kapag gabi. Dito yan sa ibaba ng aming accommodation dito sa tapat ng bintana. Kaya kapag gabi niya umaalingasaw yan sa sobrang bango. Ayan yung Dama de Noche. Kita niyo. Ang pagtatanim nito guys, kuha lang kayo ng ganito budding, kaskasin nyo dito, tapos lagyan nyo ng konting lupa, balutan nyo ng basahan, hayaan nyo lang siyang mga 2 weeks, tapos pag nakikita nyo nang nag-uugat na, pwede nyo na siyang ilipat. Hindi siya nagbubuto ito guys, ganyan lang siya yung budding. Napakabango niyan. Ayan o, ganyan, lumalaki pa to. At pag lumaki to, yung gumagapang siyang ganyan. At pag namumulaklak to by the month of December, may may season ang pag niya, pag bublossom niya, pag bulaklak niya. Ayan, ang bango-bango niya guys. Tingnan nyo. Ang bango pa. Mabango pa sa misis ninyo. Sa misis nyo mabango pa yan. Grabe. Amoy sampagita. Nanunuot ang kanyang kabanguhan kapag gabing-gabi na. Ayan. Kita ninyo. Maliit lang siya na mga bulaklak pero ang tindi ng amoy nito. Kahit hindi na kayo mag air freshener kapag gabi yan, umaalingasaw ang amoy niya sa kapaligiran. Ayan guys, yan ang Dama de Noche, o yung jasmine sinasabi nila, jasmine, Dama de Noche. Ayan o, daming bulaklak niya o.
Dito yan sa ibaba ng aming accommodation, yung cabin dito sa lugar namin. So ayan guys, at na-share ko lamang itong Dama di Noche sa mga hindi pa nakakakita ng bulaklak na ito. Ayan, yan ang itsura ng Dama di Noche. Napakabango niyan at umalingasaw kapag gabi. Ano kayang hiwaga nitong bulaklak na ito, yung Dama di Noche, at kapag gabi lang siya humalimuyak at sobrang bango. At meron daw itong kwento. Alamin natin yung alamat ba ng Dama di Noche. Ayan, at ikukwento ko sa inyo yung alamat nito guys. Noong unang panahon, may isang hari o tinatawag na sultan sa Mindanao. Ang hinahangaan ng mga tao, bukod sa tapang at angking galing ng hari, ay mayroong pa itong napakagandang anak na dalaga. Ang pangalan niya ay Dama. Maraming mga prinsipe ang mahalagang tao ang nahuhulog ang loob sa dalaga sa taglay na kagandahan nito, pero walang magustuhan sa kanila ang dalaga, kasi ang hinahanap niya sa isang lalaki ay ang kagandahan ng loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap din ni Dama ang katangi ng isang lalaki na hinihintay niya. Ang maswerteng binata ito ay si Omerito. Omerito daw, isang hardinero ng kanilang palasyo. Mabait siya at maginoo, kaya nahulog ang loob ng prinsesa sa kanya. Nagkaibigan ng dalawa at madalas magkita sa may hardin ng kanilang kaharian, pero lingid ito sa kaalaman ng sultan ng kaharian. Para makaiwas sa paningin ng ibang tao sa palasyo, nagkunwari na namimitas ang bulaklak para sa kanyang kwarto si Dama. Sa panahon naman na ito ay kunwari ay nagdidilig naman ng halaman si Omerito. Madalas gawin ito ni Dama, at nagtaka ang sultan. Isang gabi sinundan niya si Dama at doon nakita niya ang dalawa na nag-iibigan, si Omerito at si Dama. Nagalit ang hari at inutos na itapon si Omerito sa ilog na puno ng buhaya. Samantala, labis na nalungkot si Dama at di na pumupunta sa hardin. Si Omerito, kinabahan siya at inisip na may nangyari kay Omerito, pero hindi pa niya alam na ang amang hari ang may kagagawa ng lahat. Sa labis na hinagpis, nasambit ni Dama, "Mahal kong yaman din lamang at wala na ang aking mahal na si Omerito. Hiniling ko po na ako ay mawala na rin. Ang luha kong ito ay gawin po ninyong mga bulaklak na sa gabi lamang humahalimuyak ang bango. Sa pamamagitan lamang po nito, maaring maalala ng aking ama na ang kanyang anak ay nawawala sa kadiliman ng gabi." Matamos masambit ni Dama ang kahilingan, ay unti-unti na itong nagbago ang kanyang kaanyuan. Naging puno ng siya at namulaklak ng hugis luha. Tapos sa gabi lamang may naamoy ng mga tao na mabango at halimuyak na bulaklak. Dahil sa katangian na sa gabi lang ito mabango, ay tinatawag ito Dama di Noche. Nangangahulugang din ito na dalaga sa gabi. Ayan guys, yun pala yung istorya nitong Dama di Noche. Kapag gabi lang siya nangangamoy, kasi nga nalungkot siya at dahil nga nawala ang kanyang mahal.